Mindanao Network, simultaneous broadcast sa DXTR AM 981 o ingon man sa IFM 94.1, live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Kini si Edwin Pangintinto mo ang inyong regular anchor and host sa kapinan sa Dipolog katulad kaninyo sa EPT Media Services. Nanukat kita diri live sa atong official video matag Domingo nga tanan ang Sunburst Fried Chicken ground floor sa Kabila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog is the only public affairs program here in the city of Dipolog, Kapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Alang sa atong mga viewers all over the world, inyo lang i-click ang Kapihan sa Dipolog sa atong YouTube, dahil nga uploaded every week ang Kapihan sa Dipolog. All the editions of Kapihan sa Dipolog dahil sa atong YouTube. And then karon live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Aron mo monitor ka mo sa atong mga guests karong buntaga. Pinaagi usab sa atong IT director na si Mr. Silbert Adriatico Dondiano. Dapat ipani mo na imong kamera diha aron makita ka. And then also ang ato ang tingog sa kaninang dala pinaagi sa ato ang of course ang ato ang link sa ato ang crew special events team nga nag-cover sa itong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan si Mr. Tax Ilongba. Thank you so much. And also dito sa atong station sa Turnog, Dipolog City, si Danny Luod sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Mel Coronel. So it's a cloudy morning here in Dipolog City. Tagog-tagog kamay. So may bawa natin taga-DOST at sa weather forecast na apil ba ning pag-asa aning ilan. Under ba ning pag-asa sa DOST na may mga project NOAA when it comes to disasters and calamities atong isgutan on yan. Alang sa atong mga listeners, sa atong maminaw sa atong karadyohan, kanang paminaw lang tayo interest ng laban, nanilig, nagluto, uban pa. Pero sa atong mga viewers all over the world, nga nag-monitor na po kanunay sa Kapihan sa Dipolog every Sunday para ma-update mo sa mga local events, happenings here sa inyong home place nga inyong kami ng mingawan. So, si Mr. Vicente Chanson sa New Jersey, USA, murag tuan na to siya dito, nabalik na to siya tax, no? Silbert, nabalik ko si Mr. Chanson, kasi nga na to siya January after New Year, no? So, sige lang, mag-comment naman to siya. And of course, ato pong i-greet si Mr. Henry Chaniro, ang atong sponsor, ng atong na live interview through phone touch, direct from Hong Kong. Kay Labor Attaché naman siya sa Department of Labor and Employment. Dali siya, suki na ko to sa Kapihan sa Dipolog interview. Si Mr. Henry Chaniro na yan. Ang ato pong friendship dito sa Northern Ireland nga si Jennifer Agustin King. So, alam sa ato mga suking tipaminaw, hold on to your seats kay magsugod ta karon sa atong Kapihan sa Dipolog. And special thanks to Jerry o ubad pa din sa atong Kabila Hotel 1 sa Sunburst na atong official venue. Napuno kayo ang mga hearts dito sa ato ang atong official venue, napuno ang hearts. Maybe because karong Sabado naman Valentine's Day na, di ba? So, muraog, punog love na yun ang mga tao palibot karong mga panahon na kay love is in the air, no? Katong mga wala kay Valentina, pangita na mo aron din mga firing squad sa Plaza Magsaysay. Kaya dito sa ato ang video, puno na kay heart. Nailuspad na heart, kaya niya wala kay Valentina. Pero katang pula kayo na heart ko rin ipag-decorate nilang cherry, puno na sa gugma, matulpa ni Joey ganina, discuss me. So, salamat kayo. Ato ibabot ang ato mga panelists karong buntaga. The big off si Board Member Romeo Boyle kay ito ay commitment siya, equally important na commitment dito sa Manukan. Dito ka, katong Hot Spring, sa po, Julia Esther. Dayon si Konsihal Robel Ligorio nagpaayo pa sa iyang voice kay medyo na salang mo ito siya sa competition sa The Voice of the Philippines. Good morning to you, Konsihal Robel Ligorio. Kabalo po na pinaw ka, kauban Ma'am Ligorio, si Russell o si Atty. Paul. Good morning inyo tanan diha. Wapo ka itong orchids ni Ma'am Ligorio. And then, si Julio Salaburia, ang ato ang CPA panelist,
dili siya gihapon maka-attend karong butaga tungod kay doon na siya master class sa Andres Bonifacio College, no? Kay Professor Matosa Kwan, master class, no? And then, si Edgar Surunda on the family way, si former Congressman Atty. Roselier Mato Barinaga on the family way na to. So, we will wait for them. And of course, labaw na yung on the family way ang atong manager sa Philippine Information Agency nga si Mr. Alfonso Pons Oda. Before you proceed, ato unang acknowledge ang atong mga sponsors, with your permission, lady and gentlemen, dili na ladies, kay Sarman. So, ato acknowledge ang atong mga sponsors, atong pasalamatan sa ang atong mga sponsors na may nagdala o kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Wakaman si Edgar. Okay, so salamat tayo sa atong mga donors, atong mga sponsors na maoy nagsuportar ka nato sa kanunay sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nato sa Janos Marketing na namaligya sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan. Ang mga sakyanan na mao ang usunod, Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, ug buwan pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janos Marketing nahimutang sa Quezon Avenue, nagdapayan sa Dipolog ug ikanag-iyahan ni ABC President Honorable Janos Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Mao kana ang Janos Marketing nga nahimutang gusto ko yan sa Dipolog na maligya sa mga lain-lain spare parts sa inyong mga sakyanan. Thank you so much nga to kang Honorable Senen Alvis Angeles, Vice Governor and Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, kanunay nga nagsuportar sa tong kapihan sa Dipolog. Of course, thank you so much. Nagkita ni ani nila gapon na napatmi dito sa balay ni Board Member Fernando R. Cabigon Jr. Belated happy birthday o ingon man sa akong friendship nga si Nona Cabigon. Thank you so much sa lamian kayo nga mga pagkaon sa among pagpanapat ni Susan Nakila. Daghang salamat nga to kang Honorable Julio C. Lapigit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto kang Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. And of course, ngadto kang Honorable Jasmine N. Pinsoy, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dapayan sa Dipolog, the only lady councilor diha sa atong konsiho karon sa Dapayan sa Dipolog. Thank you so much. Ngadto kang Attorney General Jojo Napikit, bagiitan na abogado og City Councilor at the same time sa Sangguniang Panlungsod sa Dapayan sa Dipolog. Igsuon sila ni Board Member Julius Napikit, no? Si Honorable General Jojo Napikit. Thank you so much. Ngadto kang Pedro Nelson Velasco, atong Provincial Environment and Natural Resources Officer sa DENR Santa Isabel, Dipolog City. Kang Attorney Kenneth P. Rosal, President, Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter and Legal Consultant sa atong kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Mr. Muhammad Dasan Adju, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Kanunay yung nasuportar nato sa kapihan sa Dipolog, ang DAR. Si Mr. good morning ato kang Shani Pakatang Jacinto, ang ilaang PIO sa DAR. Si Mr. Geoffrey Zayas, ang ato ang Centro Community Environment and Natural Resources Officer sa DENR Santa Isabel, Dipolog City, nga mo'y proteher sa ato ang environment, ilang trabaho. And of course, ato ka Mr. Jose Mario Reyes, ang atong Centro, Dapitan City, DENR. Salamat kaayo. Ngadto sa Alphabet Sand and Gravel Supply, dealers of sand and gravel, filling materials, soil and clay, o ingon man na maligya usab sa hollow blocks. For rent ang ilang concrete mixer o concrete vibrator. Contact Engineer Bon Barrera. Nahimutang sa Barangay Torno ning Dapayan sa Dipolog o matawag sa 212-3266 o ingon man ma-text or call sa cellphone number 0920-925-3749. Mao kana ang Alphabet Sand at Gravel Supply ni Engineer
Bon Barrera. And then, of course, daghang salamat ngadto sa National Green Corporation of the Philippines nga kanunay na bilin sa pahimangno, dili mo tanong o kahoy o labaw lang nga dili mo tukod sa inyong mga balay hadoon o ilawom sa transmission lines aron dili madisgrasya kay high voltage ka na atong transmission lines. A message of concern from the National Grid Corporation of the Philippines. Stay safe. Pinaagi ni Elizabeth Bichay Ladaga, atong friendship, ang Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Cagayan de Oro City. Thank you so much nato kang JMP Fruit Nursery and Lumber Dealer. Sells fruit seedlings at a very reasonable price. Ang ilang fruit nursery naa sa Barangay Lingasad, lungsod sa Pulangco ng lalawigan sa Zamboanga del Norte, na maligya usab sila og lumbers. Diha sa ang ilang lumber yard naa nahimutang sa Barangay Gadas ng Dakbayan sa Dipolog. Ipanag-iyahan ni Mr. Porfirio ni Cesario, ang JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer. Thank you so much ngadto kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Zamboanga del Norte, nga bago lang natong hinabi diri sila Ma'am Lorma Pukulat, Assistant Provincial Schools Division Superintendent, kauban ni Ma'am Vicky Perez, ang Dipolog City Schools Division Superintendent sa Department of Education. And last but not the least, si Mr. Henry Chanero, ang ato ang Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment, Condoli, sa Philippine Consulate, Hong Kong. So makato ang nagpaluyo sa ato ang kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, naghatag kinabuhi sa atong programa, aron kita mulaho tayo usap. Daghang kayong salamat kaninyo dayon. Naapunta nga kanunay kamo nga mo suportar sa atong kapihan sa Dipolog. At this instance, atong i-acknowledge ang paghiyabot dito sa ato ang kauban sa atong kapihan sa Dipolog, ang manager sa Philippine Information Agency na si Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning. How are you today? Oh, kain ka ulit. Nagkikan ako dito. Sa itong bisita Karumutagan sa Department of Science and Technology, akong kabats si Mama Marilyn, Miranda, Marilyn. Basta ka Marilyn na, muna na siya. Miranda. Wala na akong makita itong akong amigo nga dahonan pero wala dahon. Engineer Marcel dahonan. Sa itong bisita Karumutagan, ang imunta din ganan naman sa itong mga suting di paminaw o nag-view sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo, may munta. Thank you so much. Ato ang manager sa Philippine Information Agency. And we would like to welcome our guests karong buntaga nga nagagikan ang usa ini kahot-ong ikan pagyud sa Pagadian City. Kay base man sila sa Zamboanga City, no? Atong unahon sila pag acknowledge sports, no? Wala na ba kung sila gano? They nari sa Dipolog City because of kapihan sa Dipolog. So kita na ilang diari the points, no? Mara po na ito. Next week points mga later part of library, mga last week siguro, si Dr. John Williams, nagitan po sa Amerika, maaari po diri sa tuwa. Para mag-dispute na kita ini. Karon wala kay balon nga sa bakano. So, ato ni sila mabisayon, matagalogon o sa ining-lison. Basta dili lang sila bakano, aron makasabot po na ato ang mga radio listeners, no? So, we would like to acknowledge the presence of Mr. Rodrigo Macasantos sa Information and Communications Technology sa Department of Science and Technology based in Zamboanga City. Good morning to you, sir. Palikos microphone. Good morning to you, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. So, good morning din sa inyong tanan, no? So, namin din sa Dipolog, tungod aning sa kapihan because we would like to introduce our project, no? This is under the Filipino project. What we call is the Tech4Ed. So, Tech4Ed, later on siguro, we will elaborate kung ano yung talagang meaning ng 4Ds, no? Sa Ed, ED. So, okay. We are the Tech4Ed focal persons, no? So, I also have my friend here,
Okay, thank you so much. Kauban na sa niya ang si Mr. Rodrigo Cruz from the same, Roderick Cruz from the same office no, sa ICT. Morning to you and welcome to Kapihan sa Lipolas. Good morning. Ang butag sa tanan. I'm not very fluent from sa Bisaya, pero pwede naman siguro Tagalog. Kasi we've been, galing kami pagkatiyan yesterday. Kasi sa For Sambusol, we had our project monitoring as well as physical inventory ng mga pinamit namin ng mga hardware sa mga different municipalities, including yung mga remote and far-flung municipalities of Zamboanga del Sur. So good morning sa lahat, and hopefully we'll have a very fruitful discussion this morning. So thank you po. Okay, thank you so much. And ladies first, after men, si Engineer Merily Cadag sa Department of Science and Technology sa Zamboanga del Norte. Good morning, ma'am. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Talangin may kami nag-represent karon sa wala man si Engineer Marshall Dahonan, ang among Provincial Science and Technology Director. So, kauban ako si Mr. Mark Cachin. So, whatever discussion we'll have this morning, hopefully, it's a very fruitful one. Okay, thank you. Thank you so much, Mai. Mamunga yun dagway. So, dali sa akong right side, kauban niya po ni Mai, si Mark Cachin. Good morning to you and welcome to Kapihan sa Lipolas. Good morning, Ma'am Ellen. Good morning po sa ato mga suking paminaw dito sa Kapihan sa Dipolog. Ako niyan si Mark Cachin, nag-represent sa Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Center. Namin karon diri para maghatag og giya o information sa mga proyekto sa DOST. May tungod aming Project NOAA or National Operational Assessment of Hazards. Thank you and good morning. Thank you so much. From the Provincial Veterinary Office sa ato ang region sa Zamboanga del Norte na mag-hisgot bahin sa mga tuloy, malagsi, fish sanctuary o uban pa ngano nga apiki ato mga isda o mahal kayo nga abundant ato resources kadagatan si Mr. Ruben Tabiliran. Good morning to you, Ben, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Yes, good morning again, no? Ang ato sa manager sa Sir Alfonso. Sa ato mga televiewers o sa ato ang mga listeners sa ato ang radio station sa MSDR. Magbuntag na natong tanan. Ako dahil si Mr. Rodin Tabiliran, ako'y nag-represent karon diri sa Provincial Veteran Office sa Officers Division. Kaya lagi muatag clarification aning ato ang estado karon sa atong kadagatan, particularly sa ato ang kanihig ng atong isda karon. Kaya ginatay isgutan kini gipadas o gitagong balaod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kining BIFAR Administrative Circular 255 na ang sentro ang pag-establish sa close season kabayan sa atong serving area na for the conservation sa ato ang serving na species. So ato isgutan niya ini na sa proper forum sa ato ang program. May buntag ko sa. Thank you so much, Ruben. Kining uban nili, taga-DOST na marang video in tune ta, no? Unsay ilang mga trabaho, and then later on, atos na pagkatanon sa ilang mga centerpiece program sa ilang isig kabuhatan. Pero sa tuntay bago kining information and communications technology no, sa DOST, we are very much curious kung unsa kini siya nga klase nga programa sa atong gobyerno because sometimes atong nananaan nga murag duplication when it comes to diba mga functions sa office busa gani nga natay mga raplan o uban pa nga ipon-ipon kay tungod kay sa agriculture daghan kaayo nga mga branch or bureau nga nagsapaw-sapaw ang function and position. So, para dili magsapaw-sapaw, streamline ang atong bureaucracy. That's why, i-implement ang ato ang RAP plan, part na sa rationalization plan sa panggobyerno. So, mangutama tayo sa itong mga bisita from Zamboanga City, na si Mr. Rodrigo Macasantos and Mr. Roderick Cruz. Okay. Sa ICT, unsa man niya inyong buhatan para unsa ba siya will benefit our people and most especially unsa man niya siya kadadaan kinsay maka-avail sa programa dili ba ni siya ingon nga
kini pwede din ninyo na programa and then pag-abot sa requirements daghan kayo. Okay? So, kinsa mayon muna o si Mr. Rod, microphone please, si Mr. Rod Macasantos. Go ahead, sir. So, ganito yan, no? So, we are here to deploy the Tech4Ed project namin. So, this Tech4Ed is actually a project of the Filipino program, no? So, in Tech4Ed, this is actually a platform, no? Aggregated platform of all government agencies na nasa online. This is for the public to be able to access it. So, vale. And we are going to put that in a center so that public can access, no, these mga online government services that we have. So, parang magiging tulay, no, ng publiko para sa teknolohiya, no, para sa pag-avail the services ng gobyerno. Just like yung mga sa BIR, no, so sa PhilJEBs, no, mga NSO, yung breaks ng NSO, so pwede na diretso na sila. Actually, yung mga PhilHealth and sa passport, no. So, and some others, services ng gobyerno, diretso na sila sa Tech4Ed centers na we are trying to establish, no. So, bago yan, to give you a brief, parang information, paano ginagawa yan, no. So, actually, before, gumawa tayo ng center that what we call the community centers, no. So, we established the community centers way back 2004. So, we gave out mga computers, four computers, desktop computers, yung mga LAN peripherals, no, para sa network ng center, isang center, and also the 4-in-1 equipment na yung scanner, printer, copier, ano ba yun? And fax. So, kasama yun sa bigay namin, no? So, part na ng agency natin. Now, on the counterpart naman ng sentro, so we're giving this actually to selected LGUs, no? Selected municipalities. Now, yung counterpart naman nila is just a simple 30 square meters office space. Saka may mga furnishings plus yung tao will man the center kasi nandun yung mga equipment, no? And this mga nagmamanan ng center, we call them this community center manager or the CEC manager. So, pag may mga manager, siyempre hindi nila alam kung anong gagawin sa center na yun, so we provide also training for them. So, para alam nila kung paano, how to handle the center. So, that's yung part namin, no? So, now this 2014, we have moved forward to giving contents to this center. And this content is now what we call the Tech4Ed Center. Meaning, technology for yung 4E's, no? 4E's, education, employment, entrepreneurs, and economic development. So, yun ang meaning ng EP. Okay, thank you so much. Ato na i-acknowledge rin ang maghiabot sa atong panelist usab nga si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Good morning to you, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Salamat dito sa mga resource persons karon, no? O si Pons, nalit ko gamay dipro, aron ko dito ka importante dahil because we're talking about fish, no? So, I'm afraid that you might be saying something fishy against me, so aron dito. Thank you. Okay, ang sa scientific name, sir, sa tuloy o sa malagsi, tubago na nilaon niya kapit. So, Mr. Rico Cruz, Roderick Cruz, do you have anything to add? Yes, to add to what Sir Rod mentioned about the correct platform. Yung platform po kasi yan is a portal. All government services po aggregated nga, sabi nga ni Sir Rod, aggregated into a single portal. Aside from may query po tayo yung portal kasi hindi na yung LTO shifting to cashless transaction. So ngayon po, we will be integrating rin yung
yung cashless transaction na yun to our portal rin. And to aggregate all government services rin. Right? So that's it po. Yung ano po, with regard naman po kung sino yung mga magaling recipient and how the public can access to it, we will be discussing it further siguro as we go on. As we go on to. Okay, ato sa iya ka rin, Susan, ang pagyabot yapon sa ato ang panelist ni si Edgar Seronda. Good morning, girl, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, salamat dito. Good morning and welcome sa atong panaguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Live din na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila Talang General Luna na ito nagpayan sa Dipolog. It's another Sunday, so good morning. Alang sa atong mga TV viewers o mga viewers nato sa atong live streaming all over the world. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Wala kay, kanya na napit. Ano lang tawag din? Sige, okay. So, padayon kita sa itong discussion, no? 4 dealing 4 P's, ha? Ito ba sa 4 P's? Ito ba sa SWD? Kani siya 4 E's, no? Education, entrepreneurship, employment, and economic development. Okay, 4 E's. Okay. Ako nasabtan nila, ha? You serve online services diya sa DFA, sa passport siguro na. Passport, PhilHealth, NSO. PhilHealth, kada pag-avail sa membership sa PhilHealth. Yes, Sa PSO, Sa coin sa SSS, ma'am. Okay. Payment, like sa Okay. pag-ibig also. Okay. Included na rin. so, nag-discuss mo ganina nga na ay manager sa center. Yes, ma'am. So, like in the GSIS, kato mga empleyado, wato sa GWAPS, katutuan na Kiosk. Kiosk, okay? Dito sila mo swipe sa ilang mga unit card and all those things. In your case, asa man mapunta ang gusto mo avail ana na inyong technology? Okay, to give you an overview, ma'am, kung anong what we're talking about, yung centers, ma'am, as Sir had mentioned, we have established community centers dito sa Region 9. Not only Region 9, but also all over the country. Okay. So, Region 9, is the province of Zamboanga del Norte included in the Region Yes. 9 project? Yes. And do you have active center here in Yes. Zamboanga del Norte na established na niya saan? Yes. Sa, like President Rojas, Okay, sa we have saan? sa Katipunan, we have sa Kinyan, sa Polanco, La Libertad, Pero wala ka ba doon? I don't know. sa Kalawit, pinasok pa namin yun, ma'am, yung Kalawit. So, may mga centers kami dyan, ma'am. Aside from Samboa Norte, we have also centers in Samboa Sibugay and Samboa del Sur. That's why one of our activities po yung physical inventory as well as info dissemination on the project. So, ito po yung mga centers, ma'am. We're trying to establish new centers. Yung new centers naman po ito, ma'am, sa mga barangays. Kasi we're targeting 42,000 barangays and villages for the center para malagyan ng center. Yung platform po kasi, hindi lang po siya sa e-government. We also have M-Agri and also other platforms, yung e-assist, which is literacy. Yung M-Agri po, may mga, it's a database na mga good practices. So, pwedeng i-avail nyo ng mga farmers online. So, online po yan. Aside from that, sir, ma'am, may ikuha po kami, what we call virtual market. Kasi may ASEAN integration tayo, ma'am, this 2015. So, virtual market, one market yun. The purpose of a virtual market is, for example, ako yung buyer. I want to know, wala na yung usual supplier ko, hindi na makasupply sa akin ng certain product. So, maghanap ako sa virtual market kung sino pa mo may product. For example, dito sa Samboa Norte, I think yung Dinas ata or Di Mataling pa, may palm sila. Palm? Wow, palm oil. Ngayon lang namin nalaman na may palm dun sa Sambusol. Dito naman po sa President Roa, which is your industrial municipality, may mga processing You plants. communicate with the respective offices? Yes, ma'am. Yes, ma'am. May mga kwan sila dyan, may industrial municipality yun, kasi second class ata ang second class ang President Roa. Attorney Barinaga, naka-question, sir? Sir Matter, please. Sorry for my ignorance, no? Ganing, bago po ko na-abot, very, very briefly, unsa man yung kind project? I mean, it is focused to what? Sa kwan kay
katong kwanta, very briefly para we have an idea. Yung project first, sir? Yeah, the one that you Yung portal first, giving equal opportunity sa mga natin. Yeah, in what way will you give an opportunity? Using the portal, sir, making them online. Kasi hindi lang yung portal lang ibibigay namin, sir. We also have other projects. Portal, yung purpose yung application sa online. So meaning, ang center, pupunta instead na mag-browse pa sila sa different websites, isang portal lang papasukin nila. Ando doon na lahat ng services ng government. I see. Can you not simplify it? Parang medyo, not everybody is computer literate, especially the farmers, no? What I know, that's why I'm coming in. We had a scholarship, no, in the United States when I was still the mayor by the USA. We came to that, and then what they were doing is parang they just assigned one person, no? It was already through online, no? Then what, like for instance, Bohol and Ipolo. If Bohol is in need of kamote, then they will know whether sa Buangan de Norte will have. Then we can tell them nga, we have kamote, how much is the price? Then we tell the farmers nga, they need kamote. And I think something like that. But if we let the farmer go into online, medyo hirapan. I myself, I don't know how to think here. So that's where training comes in, sir. Kasi we also require yung mga center managers to conduct basic ICT literacy sa community. Kasi yung sa platform natin, sir, may mga basic ICT literacy dyan, sir. Like for the farmers, out-of-school youths, out-of-school adults, yung mga non-employed, merong ICT literacy software that sir na gagamitin for them to be trained. Yeah, in those centers you mentioned, did you have any statistics as to how many computers are available? For instance, in the Kalawin, you go online. Do you have a sort of a number of how many households have computers so they can go into online? So how effective will the project be? Because while we are online, but you cannot communicate with them for lack of and deficient of equipment. So, Mr. Santos will answer that one. Yes, sir. Maganda yung question niyo, sir. Yung number of computers, wala po na sa inventory namin yon. But what we're doing right now, household pala, what we're doing right now is an inventory of all the community centers namin, no? That we have established since 2004. Now, yung going to your question, paano yung malalaman yung mga tao, no? Kasi sila well-equipped on this. So, that's where the training comes in. So, actually, yung intention ng programa nito is not to reach out yung mga, let's say, well-off, na yung meron ng mga computer sa bahay. Actually, yung target ng programa nito is to establish to a far-flung communities, to remote areas, wherein wala talaga yung internet. Not even, mas maganda kapag walang internet cafe that exists in that particular area. So that we can cater to the, it's not only to bridge the digital divide, no? Kasi may mga tao, wala pa talagang alam-alam sa computer. So but now we are going to serve also yung mga underserved with this technology. Unserved and underserved with this technology. This is simply for economic development. Siyempre, there was a study actually by the World Bank, as mentioned during one of our orientations, so that whenever there is a connectivity of 10%, the GDP increases by 1.2% in that area. So that's why, to uplift the economic condition of the people, we establish this kind of centers. Now, yung platform kami, going back to the platform, yung platform na sinasabi ni Mr. Roderick Cruz is aggregated. Para ba siyang actually yung mga services ng government tulad ng SSS, GSR, EIR, nandiyan na yan po. It's already existing online. So yung Tech4Ed platform natin, this is an aggregated platform ng all of the government services. Para bang one-stop shop. So once it is placed in a center, yung mga tao pupunta doon, hindi na sila makahanap, ano ba yung sa sa DFA, anong website ba yun? So, using our platform, you can easily access those
Oh, okay. Aside from the government services that we give by the government, no? Doon na yun, that's one of the component doon sa platform na yun. We also build for the other skills, the e-eskwela. I know na you're aware of what the alternative learning system is, no? Okay, no, yung alternative learning system, yung pagtuturo sa mga out-of-school youths, yung mga learners, is face-to-face interaction, teacher and student. Now, with our platform, you can have the e-eskwela, wherein students can interact with the computers already. So, lesser na yung intervention ng mga teachers, mga mobile teachers. No, that's one of the component ng platform. Another is if there are out-of-school youths in your community, okay, let's put in mind na we are talking about the remote areas, no? Yung pinakamalayo, pinakatuktok. Sige natin, may mga out-of-school youth dyan na want to update their economic situation, no? They want to avail of the technical skills ng TESDA. Say, for example, hindi nila alam, iparating natin sa kanila na alam na may mga training dito ng TESDA, mga courses. They want to avail, but there is constraint. Malayo masyado. Financial constraint, yung time. No? So that's why, if we have the center right there and then, pwede na silang ma-access. They can enroll themselves doon sa courses ng TESDA using our platform. So, and then aside from that, when you are a passer, yung ganito, yung part na-enroll ka na, nakuha mo na yung theoretical part, no? Ng programa nila, ng kurso, it requires actual hands-on. So, yun lang ang time na pupunta sila doon sa office ng TESDA. And then once they are certified already, may certification na sila, yung pangalan nila ay pupunta yan sa database of passers na one particular skills. And ang kagandahan is, they don't need to go to Manila, they don't need to go somewhere else just to apply. All they have to do is to post their resume doon online, and employers will scan, makikita nila yung skills na kailangan nila, they will be the one to require to ask you to apply for the position in their company. Yes, interjection. On that particular aspect where about employment, things like that, I think you should connect siguro with the person, di ba? Because that is the person's job to know what are available skills, yes, so that anybody who wants to apply, they can just put it. That's why, sir, may equal kami yan, yung MOU, Memorandum of Understanding, that we will be having that sa database na agad. Para yung, for example kasi sir, another advantage that na meron kayo yan sa center is yung referral fee from the employer. Kasi instead of employer, na gumagastos sila sa advertisement that they need certain, yung may vacant positions. So, yung center na pabayaran nila for the referral fee. And in turn, masusustain naman yung center, sir, another quality naman, sir, kasi yung what we call yung exclusive growth, if you are familiar with exclusive growth, exclusive growth. Yung exclusive growth kasi, sir, ganito yan. Ang 29% ng population ng Pilipinas have access, only 29% of our population have access to the particular subject, or you kindly explain what is the difference between inclusive growth and exclusive growth. Because it's being criticized that the inclusive growth is really nowhere. Meaning, whatever progress we have, it's only the rich one. Yes. Who is benefited, but the trickle down is very slow. Yes. But before the trickle down comes to the lowest the grassroots, you have again another economic problem. So it can never reach on the poor. And so we're trying to answer that. I will try to rectify yung about the exclusive and inclusive growth. Yung disparity nila, sir. Kasi yung exclusive growth, only Class A and Class B of the population have access to the internet. While the remaining 71% wala po yan. And these are some of the farmland municipalities as well as barangays. Now, sa inclusive growth, we will not be focusing on them as Sir Rod mentioned, but we will focus on those underserved.
yung mga hindi pa po na-penetrate through our different projects. One na po yan yung Tech4Ed, another one yung TV White Space, as well yung free public Wi-Fi. Okay, so we will be explaining po ano yung TV White Space, ano yung free public Wi-Fi later. So yung exclusive growth, kung may ano po sila, kasi po, plus lang. Now, okay, yes sir. Do you think the national government is very receptive to this? Because the more you expose the people, parang netizens, no? The more criticism you will get, di ba? Sa social media. So yung literacy, don't you feel any constraint that tandaan lang kayo dyan, ha? Baka mapramanin kami. Hindi naman namin na-encounter yung ganong klaseng situation naman, sir. But what we're trying to yung concept po natin talaga is yung inclusive growth, of which yung 71% can have equal opportunity. Okay? Yun po yung one namin. We're trying to make that happen through our different programs. Yung sa platform, yung TV White Space, as well as yung free public Wi-Fi. Okay, thank you so much. Question coming from Edgar Saranda. Question sa kadin ko, sa meron ako patubago naman sa itong vlogging. Just would like to know, yung application, is this is just like Twitter and Facebook? Ingana siya ka-easy, ingana siya, okay. Yeah, it's a social media still, but it's not that life of the Facebook of the, it's still user-friendly because these are farmers, ang target na ito, di ba, yung nag-farm plan, they don't even know how to use Facebook and maybe how much more with the kind of application. So, but later on, sir, paki-plug na, we'd just like to thank our sponsors sa kapilhan na sa Dipolog, na kami na ipaluwi sa itong Parigupan sa Tulbanon, atong ipasalamatan ng Janos Marketing, ng Ipaligyahan ABC President Honorable Janos Yu, at Quezon Avenue, Dipolog City. Pasalamat ko sa kang Honorable Vice Governor Silino Angeles, Vice Governor, Presiding Officer sa Kuning Palaligan, kang Honorable Julius Lapigit sa Kuning Palaligan sa Buanga del Norte, Honorable Romulo P. Suliba, Chairman Committee on Finance and Appropriations sa Buanga del Norte sa Kuning Palaligan, kang Honorable City Councilor Tony Jasmine Bunsoy sa Kuning Palaligan sa Dipolog City, kang Tony Griffin Lapigit, City Councilor sa Kuning Palaligan sa Dipolog City, kang Honorable Ronilo DZ, Board Member, 2nd District, Regional President sa atong Regional Board Members to Lead the Philippines, Spanish sa kapihan sa Dipolog. Kang Mr. Nelson Velasco, Provincial Environment of Tenro, Dilinaw sa Isabel, kang City Councilor Robin Gregorio, City Councilor sa Gunang Pangso Dipolog, Atty. Kenneth Guzal, President sa Integrated Bar of the Philippines sa Buanga del Norte Chapter, Legal Consultant sa kapihan sa Dipolog. Mr. Jose Mario Reyes ang atong Senro, Dilinaw Kapitan, kang Mr. Muhammad Dazan Agyo, atong Provincial Agrarian Reform Project Officer sa DAR, sa Dipolog City, kang Mr. Jeffrey Sayas, atong Senro sa Dipolog City, Alphabet Sand and Gravel Supply, alang sa Sand Gravel, filling materials, o gano'n like concrete mixer na pabangan o concrete vibrator. Kung ka lang sa Intinobul Barira, matawag sa telephone number 212-3266. Kaya masama itong pasalamatan ang NGCP na nagpainindong ka na ito sa kanunay, dili mo kakak sa transmission tower o labaw na nabili mo mangawat sa kuryente, pinali sa pagkabit sa jumper, alam dili makuryentihan. O sa mahigalawan ka na sa ibigan sa National Green Corporation o Philippines NGCP, pinagi ni Ma'am Pichay, Elizabeth Pichay, Ladaga, ang Corporate Communication Affairs Office na NGCP Cagayan de Oro. Kung masama ang DNP Nursing Lumber Dealer, alang na sa mga CGMs, sa reasonable prices, ang ilang nursing na humuntang sa Barangay Lingasat, Pulangco, lumber or duty lumber yard located sa Batgalas. Ang papayta ni si Mr. Porperio Necesario. Mrs. Nagpiligan Kayubay, ang atong OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Buanga del Norte. Ang atong labor akasumoy, si Mr. Henry Tenero sa Department of Labor, Dole, sa Philippine Consulate sa Hong Kong, nasa Pulong, Hong Kong. Doon ito pasalamat sa nagpalit sa kapihan sa Dipolog, ang Roy Plaza Annex, alang sa mga gadgets o iban pa, mga radio consumers. Diyan Tire Care Center, na si Ma'am June Siligdan, kamunin ng paminaw,
sa kapihan sa Dipolog, sa Greenwood Health Care Center. Kadalan Quezon nga ito kapihan sa Dipolog. Di pa rin sa gitan ni Congressman na Tony Rosilio Matoy Barinaga sa 2nd District kaniadto, Congressman nagkaroon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University Dipolog Campus. Ang Metro Shoppers, Metrocom, ang Metro Shoppers sa Rizal Avenue niya, Metrocom sa 3rd level sa Lee Plaza Mall, Quezon Avenue, Dipolog City. Alang sa mga high-end gadgets, tablet, cellphone, suguban pa, Metro Shoppers o Metrocom. Kapag pagkagabi, dala yung mga anak o galibong na miyembro sa banay sa Fun World, yung dahil yung you shop sa Fun World, dito na sa Boulevard, Dipolog City, Government Business Center. Ang Gloria di Dapitan sa Dapitan sa Dapitan, when you dine, you shop and you eat. Dito sa Gloria di Dapitan na ang Fantasyland, nga katapusan Sabado, kailan silang Fantasy Colors o kanini ang Parade of Colors dito sa Fantasyland. Uban sa mga banong rides. Inato lang ang nagpatungsap sa pinakalamian na seafood dito sa Dakbayan sa Dapitan. Inato lang. Ang Dipolog City, alang sa Valentine's Day, dalaan rin ito na sa inato lang. Kaya mga package dito, karong putros Sabado. Dalaan rin ito. Ang DCIT, Dipolog City Institute of Technology, nag-offer din sa programang Aeronautic Technician, the only nag-offer din aeronautic technician, nasa sila Sunday High School, Weekend College. It's still the lowest tuition fee in the town. Ang LC Electrotech na nanimutan sa highway Binaw, itong tabugtulay na itong Dakbayan, alang sa mga radio transceivers, signals natin tanan all models na nasa LC Electrotech Highway Binaw, Dipolog City. Baka niyo mga nagpaliyo, o siyempre, ang Sunburst Fried Chicken, ang atong video sa katiyan sa Dipolog at Domingo, nga tanan mo na sa alas 11 ang takna sa kaugdoon, o ang mga sibianan sa RNN, Dipolog, Tapak, RNN, DXDR 94.1 IFM. Mao ka na ang mga nagpalo sa kapalaguman sa tumalong kapihan sa Dipolog. Pero akong question, akong i-reiterate, yes, sa DOST. okay. Ni Mark and then Ako na lang, kung saan ka rin akong question, akong first question, kung is that easy paras pakili ang Facebook o Twitter, hindi ang maong application kay kuminutag ato ni sa mga park lang barangay, so hindi na yung mga park so huwag ni kumpito ka ng cellphone happy. How do we learn? Doon na bang time frame po dito, sa matuduan sila anak kadali, o pagsabot ang mga kaling application. Dayon, kinsa ba ang pinaka-target ninyo in the family farmers? Kaya it's a reality nga karon ang mga anak nila gusto mag-uma, ang mga ginikanan pabakaha. They don't want to go farming anymore. So, mali akong farmers. Kanang problema masulbar. Kagay tanan og cellphone ng mga tao sa bahay. Para ang problema Ata ka, sir? Makatag ka? Sponsor siya. Okay, briefly please. Yung ko naman sir, about yung platform, it's very easy to use. Bahala na ito si Maya. We will be training the center manager para pwede niyang i-trickle down to the constituents, yung the populace sa isang municipality. Yung trickle naman po sa hardware, may mga existing na. And then yung wala pa po, if we're going to establish this center, we're partnering with different private companies as well as corporation. And we are beseeching yung po nila yung CSR, yung Corporate Social Responsibility, na makaprovide din sila to be active rin sila sa project na yan. And then just, kaya mas gina 2 to 3 computers for the center, okay na po yun. Now, with regard naman po sa connection, this year, we will be deploying po yung free public Wi-Fi. The free public Wi-Fi, DST Maine has identified 20,000 sites na magkakaroon ng free public Wi-Fi. Usually, plaza, libraries, yan po yung mga target ng free public Wi-Fi. Yung ganda ba? 20,000 sites po. Yung class of municipalities po, hindi na po included yung city, hindi na included ang first class as well as second class. Ang included na po sa free public Wi-Fi is 3rd up to 6th class municipalities. So yung gagawin po ng government, we're going to build yung infra. Yung paglatag po ng fiber optics sa mga different barangay sa tapos yun lang po ang
Within the year po. Kasi may nakalagay na po na 1.4 billion for that. Okay. 1.4. Okay. Yung po na po yan, sa private telcos na po. That's why we're going to build yung infrastructure. Okay. Dahil, Hold on. marang ang, kumbaga, sila mga anak sa DOST. So, naman ang mga biligan ng taga-DOST. We might as well ask them about this public Wi-Fi system. Natin si Mr. Mark Kachin and of course si Engineer Maymay Kadag. So, we'll start with Mark Kachin. Will you please expound more on this subject matter? Para sa free Wi-Fi nationwide din, na programa sa DOST worth around 3 billion pesos. This will be rolled out early 2015. Yes, sir. Is the money You're there? right. Is the money there? Or napara sa kahanginan gruto-gruto? Dili ko ka tubagan na question, no? Pero according sa naana din naana ni siya. Sakto kung ingon ni sir nga pagbutang siya sa mga public nga mga lugar sama sa sea, terminals or land, sa mga national government agencies, public parks and local government unit. So sa mga ito ang mga libraries po. So gituyo ni siya para matagad yung access ang tanang. Starting date daw. Ang nakabutang ay early 2015. So Nag-start na niya. Nag-start na niya. How early is early daw? Karoon na kay Okay. na yung 600 municipalities ganin nga nahatagan. Yung sa mga natin, we have... Dili ko ka kung ano kung sa'yo nahatagan nga. Edgar, your question please. Edgar. Yes, sir. Good morning. Ang Wi-Fi, sir, I think wala kayo problema ang Wi-Fi. We can provide Wi-Fi, but the problem is a provider and telcos. Can we expect a strong signal out there in the far-flung barangays, in the earth? Kanang Yes, pero mga providers na to, like the big companies of smart Hindi ka lang mention can we expect them nga mag-provide ng ay in cooperation with them? A Wi-Fi is problem. Like, if anybody can have Wi-Fi, even a pocket Wi-Fi. So, ang provider, Mulod lang nga. Wi-Fi alone. Yes, ang sir. provider, wala man pag-butang rin ako, siyempre siguro, ibibenta o sa baka. Pero ang purpose ko dahil yung mga Tagalog free Wi-Fi ang mga lagyo ng mga munisipyo, especially, kaya para na sila easy access to information. Pero masunod ang mga project NOAA, yung National Operational Assessment of Okay, Assets, so let's talk about the main project, program of the DOST, Project NOAA. Sige. Balik, kumunod ko sa kung kadit lang last lang. So until now, sir, wala pa tayong provider. Wala pa yung provider. Wala pa tayong provider. Kayo build pa. Okay, yes. Sige, sa ICT. Regarding ng provincial provider, we're going to do, yung 3 billion po was reduced to 1.4. To be updated po natin. Yung 3 billion pesos was reduced to 1.4 billion. That's why 20,000 sites. Billion. Originally 50,000 sites. Ngayon naging 20,000 sites siya kasi na-reduce to 1.4 billion. So ang gagawin po, for example, sa yung question yung mga park lang, kung hindi po siya mapasukan ng backbone, yung national network natin, the backbone, dyan po papasok yung TV white space. TV white, like Lapuyan. For example, hindi po siya nasama sa loop, yung sa fiber optics. Papasok po ngayon dyan yung yung TV white space. Wherein, we will be using the spectrum ng mga unused channels. Ikaw tayo sa itong naminaw ka rin sila. Please simplify. Ayun, yung po po, Yung monster, para itong naminaw, makasabot ka pag gamay. kasi ma'am, may kwan kasi ngayon, tayo, we're using analog TV. Okay. Ngayon, pag nag-shift na to digital TV ang mga broadcast, ma-free up yung frequency. Ngayon, ang gagamitin po, yung frequency para ma-boost, para mapalakas yung Wi-Fi sa mga power plant, like Lapuyan, yung Vicenzo Sagon, yung mga Wi-Fi. Yun ang gagamitin, kung hindi sila mapapasukan ng loop ng backbone, ng internet backbone Kasi natin. wala siya ma-appeal sa sulod sa iyang koan, parang provider. Natin, please. Ngayon, gagamitin natin, we're going to have yung different receivers para po sa mga power plant. Sa natin.
these are all good programs, no doubt about that. No? In fact, we appreciate that medyo we are keeping abreast with technology. Okay? If we are behind the technology, whatever progress. The problem only is the implementation. You remember na there was a very ambitious program sa telecommunication, no? Involved nila ang telepono sa barangay. What happened? That became useless, no? Wala may magamit, no? With all the expenses, no? Then, I'm afraid with the introduction of this program, which is more complicated than the telepono sa barangay, can it take off, no? So, we have, it will be successful on that, no? Pero how far can we implement on that? Just because, ang kung ko na ito sa I'd just like to say, what the World Bank or the international community likes for us to do, sa di pa kahit hinog para atong i-implement, gusto nila i-carburo to make it. Bitaw, case by case bitaw. No? So hopefully, it can be successful because this is really very interesting. In fact, in my days sa Congress, we are very active sa ICT. No? We distributed so many computers in the elementary school just to keep them abreast. But somehow, it bugs down because of the maintenance and everything like that. So yun po yung pandon, sir. Just to, para makakon lang kayo regarding yung sa project, para ma-assure lang kayo na maging successful, sir. Kasi yung mga telcos would not penetrate certain areas. Kasi nga, they're taking into consideration yung ROI, yung return on investment. Pero ngayon po, the government will invest on the infrastructure. Ngayon, pag site po kayo, for 3 years, libre po yung internet niyo. Pag recipient site kayo. For 3 years. Pero kung hindi na kayo recipient site, you can avail of the social rate, which is lower. Who will pay the social rate at the, yung LGU sa barangay? Sa social rate, for example, ma'am, kasi may mga municipalities na they're paying 28,000 sa internet connection alone for a month. Ngayon, pag may backbone na po tayo, 28,000 sa yung IP Star ginagamit nila for satellite. Ngayon kung may backbone na tayo, social rate, I believe, is less than 1,000 per month at 3 Mbps, which is fast. Kung i-compare mo lang, kung i-take into consideration natin yung area. Ang problema lang po sa mga telcos, bakit wala po yung ibang areas? Kasi, because of the ROI, yung tinitake into consideration nila, hindi sila mag-invest talaga. Ngayon, ang gagawin natin para masama yung mga 4th and 3rd to 6th class municipalities, the government will now invest on the infrastructure. So, pero sir, ang mag-handle pa rin ang telcos kasi i-bid out natin. I-bid natin. Ganun ay hand out nga pag si Mark, no? Philippines. Yan naman, dito ba ng Philippines? As a pronunciation sa ito pa, Filipino. Anong word na Filipino. Na siya. meron pa bang din ako, that's precisely the point I'm trying to drive at. A simple thing, making it very complicated. Huwag ako, tanaw ko na, Philippine naman. Represents sige. Okay, so, pero ang special program nung nakafocus sa university kining Project NOAA, naka-plan tayo yung Project NOAA kayo. Inikabot sa disaster calamities, mga bahamin nga, ang university ng Project NOAA, karon ato na hisgutan. Unsa na na Project NOAA? Para unsa man na siya. Paliw daw, Mark. Very briefly na ang Project NOAA, muna siya ang government's state-of-the-art disaster mitigation and prevention program. Early warning system ni siya for real-time information on impending floods inside 6 hours of its occurrence. So, ang main job na purpose ano niya, maghatag og information sa municipality na prone of floods, tigaan siya og 6 hours lead time para ma-implement niya ang iyang mga disaster mitigation like iyang pull out ang mga tao ano yung area, yung ibalin dito sa ilahang na mga para dito sa mabaan. Okay, kung sa low-lying area, dito sa medyo bugtod-bugtod. Yes. Para, Kung ang naghatag ani og 3D map or flood map, ang katong train LiDAR or kining train mo ni siya ang disaster risk exposure assessment for mitigation, light ranging and detection. Advanced naman siya nga mag-create sila og 3D map, dito makita ang landslide prone areas,
flood prone areas o katong mga areas nga vulnerable during heavy downpour. Pero sa atong Suboga del Norte, unsa ang areas nga inyo na-identified as bahaan o uban pa? Naana mo? Naanay mga Affected by the NGO, kaning Project NOAA, naana ba mo? yes. Ang purpose sa Project NOAA no, is to give information sa mga NGOs nga kini nga area sa ilaha prone sa flood. So ang gihimo sa DOST nagbutang og mga equipment para mo detect ano nga mga calamities. Ay adto mo detect mo forecast lang siya no. Kay dili mo gina ma-detect. Ang butangan ng mga equipment mga municipalities sa Sindangan, Katipunan, Siraway, Kulingan, diri sa Dipolog, La Libertad, Mutya, Usmeña, Manukan, Siayan, Anggodod, and to follow ang Siocon, Sibuco, o Rojas. So, kini nga mga areas na nakita na prone sa flash flood, di pang butangan og mga equipment kung tukod sa ibabaw sa munisipyo, kay para nag-start og ulan, ma-record na daan na kini nga amount sa rain, bukreate siya og flash flood. So, ang katong taga-ubos, mahatagan og warning sa taga-munisipyo nga posible nga naay flash flood nga kami. Equipment na siya, sir. Equipment. Okay. And meron mo na. Okay, sir. Yes. Am I right to say nga ang Project NOAA is also giving weather forecast on a daily basis? Yes, sir. Is it in cooperation with the Pag-asa, sir? Yes, sir. Okay, I have seen digital images of the NOAA, Project NOAA, and also kanini ang mga forecast sa Project NOAA. It is more elaborate and longer than the Pag-asa. So, can we say so that ang Pag-asa forecast and the Project NOAA are the same forecast? The same lang siya na forecast, lain lang siya platform. Ang Pag-asa, lagi sila ilahang website, pero kung mo adto ka sa Project NOAA, permanente din ang nakabutangan na Pag-asa nga site. Kung mo adto ka dito sa Pag-asa, the same na to siya nga forecast. Ang sa Project NOAA lang, makita nimo ang tanan na equipment na install sa DOST, like Doppler radar, AWS or automated weather station, automatic rain gauge, automated rain gauge, o katong bago karon na water level sensor. Okay, interaction Sige, sir. ng Mr. Sige, sige. Macasantos. Go ahead, sir. And then si Sir Mato. Mark, Yes. I have tried to use the NOAA sa internet, no? So what we're trying to say is to give information to the local government units. So now, my question ko is how, let's say, yung Parkland communities affected by these mga flooding and heavy rainfalls, how are you going to let them know na affected yung area nila siguro in less than 6 hours? Per barangay, nala sila disaster coordinating council or something like that, no? Per barangay, nala sila tao nga mo naka-assign na maghatag og warning sa mga iyang constituents. Ang kanang ilang information gikan po na sa taga-munisipyo. Yeah. Ang kanang munisipyo nga information gikan na sa DOST. So how are they going to relate yung information by passing from one person to the other? So magiging na. What I'm trying to drive at, you can relate, no? Because this is on internet, this is online still. So our center can also be a facility. Yes, for that purpose. Kasi, Matay up ang ICT dito sa Yeah, pwede sila disaster mag- activities. Okay, go ahead. so kasi natuloy sa Parkland communities. Ang kasagaran nga line of communication ba sa mga disaster ko may mga situation nga nana is through mga radios. Oo. Dili na ang taga barangay or atong pa sa internet. Magpagyo ng karon. Dili na. Naanay tao nga naka-assign na nga. Nako kay 6 hours lead time, no? So taas na siya nga oras. Taas na. Pag warning, naman na sila naka-in-place na ilahang mga warning system like nabay mag-bell or mga something na magpahibalo nga naay coming na flood or heavy downpour nga lang mawag Do you sila. train the local people with regards to this? Sa PPIOMC din sa kasagaran ng mga trainer mo na Okay, mga tanong ni Sir Mato, Sige, sir. please. So sa ato pa, kanang mga sophisticated equipment na gibutang ninyo sa paa sa bungtot, mo record na og ang
1, no? Or rainfall. Kaya, kusog na siya, it means it will create a flood. Kaya, kung saan man pagkabalog, sa taga-ubos, laban na dahil coming flood. That's the question. Di na ba po sila ito yung mga computer matag-uy? Signal man nila o how do you communicate your sophisticated equipment to the people below? Kaya otherwise, it will be useless equipment. Pero di nga man naman na ito become manual. Di lang naman. Pero yun na tanan, so it still become manual. Sa atin pa, ang equipment sa taas, sophisticated. Pero sa ubos, the communication is still good, no? Now, atay ako kamay istorya dahil nila. Yung once upon a time, hindi na ako na ermitaryo, nagkitanyo. Narinig po daw, but he was so loved by the villager. Okay. Ang village niya sa ubos, siya po atang dito sa taas. One time kita siya nga, na tsunami na po kayo. So, ma-overrun din ang village. So what he did, di naman siya talaga dito, magpapalo. He burned his house. Pagtanaw nila nga, nasunog ba na ang balay sa ermitan, tanong din gusto mo tabang dagan ito. Ang doon nga wala na, So I think if we labo sa DDOST, siguro you can create that kind of situation. It's everybody's concern. Okay, Mike? Isa, sakto dito yung mga nga, sa pagkalibawa sa taga-ubos, nga equipment o man sa taas. Kaya yung mga equipment, sir, naka-online na siya tanan. Kaya siya nga equipment, makita niya siya sa noaa.dost.gov.ph o dagan pa mga website, na ang makita niyo mga inigmulag yan ka, ingon ani. Ang map sa, example, sa Boca del Norte, dahil kaya yung mga dots din siya, muna yung nag-represent sa mga equipment na na-installed, muna yung legend. So kana nang delete ha ang pag-relay sa information. Actual time, ha? Real time din siya. Real time, okay. Dayon, kanini ang mga NGO ini kay pinaagi man ninyo, are they also, how prepared are they? Pag-abot na naakay. Kasi nga, papamanggod na ma-upti yung training sa taga-DOST yung sao ni pag-read din ang ilang equipment. Di pa man, may kabalo, ibutang ro man nila niya. Di ba klaro nga in charge kay lack of manpower po sila, all those things na we will also consider. Kaya pag-abot sa disaster, di ba naman ang ibang disaster diarami, ang kalamidad na mukarot yaon, kanang tsunami daw ba na, di ba na magpahibalin yun, kita man mismo kinala-aware matatanan. Yes. Ang equipment na amo ato ang ipang-install, di na siya kinanglan ng tao nga maman, automated na siya. Ang role na po sa taga-munisipyo, sa mga barangay, ilahan pahibalo nila mga tao sa mga potential nga mga mahitabo sa ilang lugar, like kini nga area prone sa landslide, kini nga information po na naghatag ingon nga prone mo sa landslide, pinaagi atong 3D mapping nga gigama sa Dream LiDAR team. So kana siya nga map ipangputang na diri sa mga areas aron makita dito ang danger zone o safe zone sa barangay or sa munisipyo. So, maka-plan better ang munisipyo, asa padagano ng mga tao sa isiradhan ng area para gamay ang casualty o masuro ganun din. Ay, kasura niya itong manager information agency, si Pons Roda, and then Sir Mato yung si Edgar. Actually, magandang amang hapon na abil na last Friday, we will be preparing dito for Superman. Kaya the first ever tsunami and earthquake drill, dito sa kabarangay poblasyon. Katupad ang activity dito sa Mutan, dilit ang kay eskwelahan, dilit kayo sila sa the whole community. Diin na, first man, sa panakita, ang kakulangan o sa dapat i-group, labi na dyan sa communication center, diin kinamol na kung kayo nyo. Mamadol, dahil ko tayo nila o kanang ng high-tech na tayo tayo sa babaw. Pero pag abot dito sa pinakabarangay, you will have to find one common signal yung identify kung siya nagbilang sa kaugang ang disaster. Gamit dito sa baybay nila. Di na naman ito yung mga posible din na tinugan. Di na naman sila yung escape evacuation road. Identify na po nila, identify na po nila ang mga lugar kung asa sila posible mulagan. Muto yung mga activity last week, murag medyo ako kikapoy, kay siya nag-recommend pa ko, nagwanta kita kay tinangan na maduragin, kaya di kita itong mga victim sa Lino, katong to ay na kuhan, tapos dinala sa evacuation center.
At involved ang Bureau of Protection sa Manukan, kay Underman nila mo si Darman, ang LGU, nakibalo sa kung saan na ilang kakulangan dapat ilang andamon, kung pa nang ilang mahitabo na ginatay. Actually, they are starting na ang activity. Ang tanang coastal barangay, hindi sa Subuanga del Norte, ilan ang isugdan, galing nakaschedule na. Dagan ang nakaschedule. At pinagin ang atong city na paglapitan, muna yung giibitan ko, dito ko nalipay ko nga, doon na po'y active participation ang LGU nga nakita din na kulang pati siya sa gamit o nangginig nga ilang i-improve para po na siguro na maprotektahan ang ilang mga constituents kaysa ang bagyo pwede ba kaya napamistong signal napailopresyon area ng sugar pero ang linog earthquake. ang boto kanusang langit. Okay. So, okay. Senator will ask question and then to be followed by Edgar. And then, ako sila magpulayon kay Ari na punta sa fishery, patingubo na to, unsay scientific name ko ng matutwa ni Sir Matoy sa tuloy o palansin. Okay, Senator, please. Pero, no problem, we appreciate ang mga proyekto, no? Pero sometimes, we are tempted to go into high-tech immediately. We could have solved it sa ato ng kagaling experience. For instance, I have read the map. Have we ever tried to ask questions on the villages sa mga barangay? Whether kung mga calamity was it really so horrific and horrendous, no? To that extent. Dan ikaduha, kung tingaling mga elected officials from the barangay up, no? They should know also the terrain, di ba? So at least doon naman yung mga experience. Ako kung barangay captain, then senior citizen na to. So I must have an experience na there was a time o tulog ka oras nga, gusto ka ulan, sa ito pa magbahanin. So hindi na mo natag doon, di ba? Pag tanon mo tuloy, yung mga community nga, o matulog ka rin ka oras, gusto kayo, oras, tulog, gusto kayo, bakit na mo, di na tamang na, di ba? So, this can help through, paano lang bitaw, maning sa ako lang ko kagaling nun. I remember, kada bitaw sa salita nga Star Wars, no? Very complicated tanan, computerized yung tanan. But there was a time na na-conk out ang ilang computer. So what we did was, ang ilan yung reflexes, ang ilan yung instinct, no? Tumawin mo sila nga di post-build review, di ba? So, kasi na wala na tayo mga sophisticated equipment, we can still go to our natural instinct, no? That's Okay, Edgar, go ahead, please. Kay Ari na yung tuloy o palansin. we have the RMC, and the RMC, NCDRMC. They're the person very much in charge, and as they all well-versed with this project NOAA, kailang mga trainings, appeal ba niya? Kanang mga equipment nila sir, before nila mag-install, mag-coordinate na nila. Nagani times nga sila ang mag-recommend na kini nga site, pabutangan nila ng equipment. Tungod kayo kung magulan rin area, magbaha din sa ubos. So, na-coordination between agencies din, no? For example, yung nana. Yes. Okay, especially mga barangays, sabi na, the coastal barangays. Please, additional information. Additional information. Actually, before all of these projects nga katong gisulti ni Mark, we coordinated with the barangay captains kay we have that memorandum of agreement na their commitment. Tapos sa munisipyo, sa mayor, tanan. So, all of them, concerned sila tanan. So, kung last time nagtawag si ako lang ko nga, uy, okay ba? Online ba nga to ang kanan sa AWS o ARG? So, naka-online siya, taga-munisipyo, mag-concern natin website. Every 15 minutes, makakuha tag data kung pila na ang rainfall. So, pag-abot dito sa bukid, maka-inform na dahil ang taga-munisipyo. We are inviting all municipal PDR, MC, MDR, RMC to be very active para sa ito ang project na Thank you. Additional information no? Ang atong equipment na ipang-install, ang automated weather station o automated rain gauge. Ang automated weather station di ay ang iyahang ma-measure nga mga na occurrences ay wind speed, wind direction, air temperature, air humidity, air pressure, dili na ito makita o nabay low pressure or high pressure, rain amount, duration, and intensity. Sa automated rain gauge, ang ma-measure lang niya, rainfall over a period of time. Kung nga equipment, i-install niya siya,
dili kay kini na siya may makatabang nga dili na magbaha no kundi information lang na siya nga makaplano ang munisipyo og mas maayo nga evacuation plan or ilang disaster mitigation plan gamit mo nga information para dili kayo maipiktuhan ng mga tao na to kung naay disaster or naay natural calamity. Yes, I have seen this many weather machine sa mga PDRRC and NDRFC. Is this connected with NOAA? Synchronized ba niyo NOAA? Ang sa ilang itsura sa iyo? Gamay lang. It's not like that. Gamay na kayo. It's a small equipment, pero sila pa, it's all weather. Tanan dito. Mauna to siya ang automated weather station. Mauna na. So, hindi ko masayot sir. So, synchronized with online na sila. Okay. Okay. Thank you so much. Papahulayo na ito ng taga-UST, taga-ICT. Aritan sa tuloy ang malangsi. Kay local na ito niya. Kay daghan kayo mangutana. Asa na ko na mga tuloy yung mga malangsi karon? Because whether we like it or not, it's identified as a poor man's fish. Diba? Kay ibutang tao, mahimo pa na siyang rich na fish kung mahimo pa na siya sunod sa botilla. Kay batong pwede naman, mahal naman kayo siya, process naman. Pero kung direct from the dagat pa ganina, nagkakay man ako, o sumba, o pag tuloy, gusto na pero tuloy, managbo ta. Diba? So, ang pangutana karon anong mahal mo kayo mga tuloy sa mga merkado o kalang saan mo yung mag-ibran o naabang karon ang mga tuloy o naabang anong mahal po ang pangutana mo ni ika ni Mr. Robin Tabiliran sa fishery sector sa Provet 14 sa Kagamana Provincial sa Buanga del Norte. Asa ang mga tuloy ron? Anong dili makuha ang mga tuloy? Paliyong kumbaga kay daghang tignaminaw ron sa radyo. Salamat kayo, Bot, no, ng mga pangutana. Ato lang ihatag ang informasyon sa ato ang katawhan sa Buanga del Norte, na particular Dipolog City. Ato ang kining estado karon sa tuloy. Actually napataron sa gitawag o time sa close season, no? Kaya doon ay ipadasog na balaod, no? Bago pa lamang kini last year, sinigitawag o PFAR Administrative Circular number 255 na nag-establishar kini sa close season, no? Kabayan sa conservation natong sardines, no? Particularly sa SLOC, Basilan Strait and Sibugal Bay. So, ako lang ang Zamora del Norte. So, nagsugod ng kayong mahong balaod, gimugla nga may ma-effective kini, magsugod sa December 1, 2000, every year, December 1 to March 1, and every calendar year. So, muna siyang gihimo karon nga, ang ato ang observance sa atong tuloy na tingalat nga wala kay tuloy sa merkado, no? Pero ganun mga ginagmay nga mga tuloy karon nga gibalikya katulong mga baldi-baldi diya sa mga kabaranggayan kay dili man gud pwede nga ipasulod sa merkado kay lagi di na may corresponding pinay kay ano kan kinsa tong badaktan nga mo balikya silang tuloy sulod sa pagkadagadaman. Mula nga atong ipahibalo alang sa ato ang mga mananagat, no? Na kining atong tuloy karong panahon na dili pa gid pakuha gani karong umabot February 11 ganun may gipatawag ng atong anang gobernador nagpatawag ang provincial forum, no? Ako lang ba sound kining invitation ani member karon nga mahitalo po ang atong kaparaan anis kining permanente din itong anang gobernador, no? Honorable Roberto Galil. Ako ba sound? We are pleased to inform you that the provincial government of Zamboanga del Norte, in close collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 9, Zamboanga City, will be conducting an orientation and consultation on the PFAR Administrative Circular number 255, series of 2014, establishing of a close season for the conservation of sardines and Sabosi, Basilan Strait and Sibugal Bay, from December 1 to March 1 in every year. Likewise, presentation of the executive order promulgated by the President supporting the state administrative circular and the creation of provincial fishery enforcement task force conflict, no? In Zamboanga del Norte will be discussed thoroughly during the same meeting. The scheduled activity is set on February 11 to start at 8:30 a.m.
ataplas sa Hotel de Tolong City. Ako sana, nga naman karon pa ni nahitabo. Nga karon pa man ni siya nga gi-implementar ning ni ang December that's what ano sa? December 1, 2014. Basta ba actual ko nga Ang nagsugod. Ala December 1. ato nga taklaro ni sa no. So ang pangutanaan nila nung karon pa nila effective. So actually doon naman yung mga studies ano sa before dun sa itong mga NGOs at LGUs. Bigla ko din yung kanang gitawag job ng Joint Administrative Order before pa nila yung tumawag maong Peter Circular, no? Ang job na naghatag ano yung primero nga nagbulig, no? This is observance kay dinahimay sa study ang maghihimo agad. So karon sabihan nga na kita nga ang tuloy ay, no? Mga anak sila panahon sa Disyembre ngadto sa Marso ang ilang hatsang season sa mutong gumugna ni Balaod, no? Kining Peter Circular 255 ngadto pa lang nagdawig, no? 2014. So naipigtog ni siya mutong karon nga season sa diha nga nakita nga ang occurrence sa ato ang tuloy, no? Tukma gid sa nang Balaod. So mao pa ni nga karon, no? Mao pa ni gihiling governor sa mga opisina sa Quezon Division na upatawag ng forum among invite ang tanang mga local officials na particularly sa ato ang mayor sa coastal municipalities, ang atong chief of police, ang atong municipal agriculturist, ang Philippine Nation, ang Pancho Chairman, o uban pang mga agencies concerned. Karon nga din nato magkuha, makakuha ng isaktong plano o isaktong implementasyon sa itong Balaod. Karon nga atong magprotehiran kung ato ang tuloy kay nakita man gud gatong 2013 sa wala pa ma-implementar kini mong Balaod, no? Katong jaw pakibali, ang jaw pakibali. So nindot ang senaryo kay ang atong ginagmay mga kanang ato ang dryer kanang fishes, no? Ato mamularay. Sustaining ilang ang ilang pagbulag kay year round good. Pero pagkatapos itong last 2014 nabot ni klase ng panagat kining paulbo uban ng klase ng panagat na misulod sa ato ang kining sa atong municipal waters. So muna siya sa naghatag o kinindang factor yun nga nawala ang atong tuloy. Sa na paulbo? Usa na sila klase ng panagat na gigamit karon nga bagong teknolohiya nga di na silang suga, no? Then ang ilang kuan lang nila ang activity ano mura pag-scope sa isda kay during night time nilang na-live na sila magsuga na sila panahon sa gabi dahil sa dagat ng Tibag, no? Dahil ilang palungod pagkatang suga pagpalong ilang sigat pagkalit nilang ulbo ang isda. Pero doon mga studies ano po nga doon ay mga kuryente nga ilang gigamit ano para nga ma-frighten ang isda o scared ang isda. So ilang sa siya bulbo siya. Muna nga kining kasi sa panagat amang giobserbahan nga nakahatag ako kayong factor nga nagmanihit na nakawala ang ato ang tuloy. So isa pa na sila nga amang gi-invite karon nga ato ning mapahayagan sila kadayog sa Palawan. Okay, Sir Mato, please. Okay. I think we will concentrate sa duha ka isda nga mura o mo ginatin di batayan, di ba? Tuloy o malangsi. There are two different kanin mo tanong kung edit kung sa scientific sa tuloy kung sa scientific sa malangsi. Okay. For information, ang malangsi mo na buhaton og sardinas. Ang tuloy, dili. Ang tuloy mura ka nang isuba na to. In fact, I know this, correct me if I'm wrong, no? Kaya